Mga ka-real talk, mga kababayan, grabe na talaga, no? Grabe na. Ang politika ngayon parang teleserye na may twist araw-araw. Alam naman natin ngayon na si VP Sara Duterte na naman ang trending dahil sa patutsada niya kay Ombudsman Boying Remulla tungkol sa SALN. Sabi daw ni VP Sara, ilagay mo na sa harap mo at pag-aralan mo ng maayos. Boom! Iyon. Ang tanong, banat ba ito o simpleng paraan lang ng pagsasabing, sige, wala akong tinatago. Sige, sipatin mong maigi. Pero kung titingnan mo ang tono, halatang may kurot, may bigat, may mensahe sa likod. At dito ako magre-real talk, mga kapatid. Real talk lang po tayo ha. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Kasi, iba na kapag ang kapangyarihan at katapatan ay nagkabanggaan. Una sa lahat, hindi ito simpleng banat lang. I don't think so. Ang konteksto nito, may mga nagsusulong na imbestigahan daw yung confidential funds ni VP Sara na dati namang inimbestigahan talaga, ongoing ito. Yung around 600 million pesos. At ngayon, ang nakaupong ombudsman, si Boyeng Remulla. Kaya nung nagsabi si VP Sara ng ganon, parang sinasabi niya na, sige, kung gusto mong tingnan, edi tingnan mo na. Wala akong tinatago. Na? Pero mga kababayan, mga ka-real talk, mga ka-Marisol Tempo Talks, totoo lang, kapag sinabihan mo ng ganyan ang ombudsman, hindi ba parang may kurot ng pride? Ombudsman yun eh. Yung parang sinasabi mo, kaya mo ba? Sige nga, gawin mo. Diba? Parang ganon. Challenge ang dating ano. Kaya minsan hindi na lang ito tungkol sa investigasyon eh. Kundi power play na. At sa politika, kapag power ang pinag-usapan o pinag-uusapan, laging may gustong magpakita ng lakas. Magpakita ng power, di ba? Puwersa. Pero sa totoo lang, ang tunay na lakas ay nasa katapatan. Hindi sa tapang. Katapatan, yun ang totoong lakas. Hindi sa tapang magsalita, kundi sa tapang maging totoo. Di ba? Yung magpakatotoo ka, talagang super lakas ka niyan kasi alam mong wala kang itinatago. Mga kababayan, mga ka-real talk, itong SALN na pinag-uusapan, akala ng iba, simpleng papel lang yan. Pero sa totoo lang, yan ang salamin ng kaluluwa ng isang lingkod bayan. Marami mang nagdududa pero dyan pa rin natin makikita, marami pa rin mga doubts. Pero iyan yun ang katotohanan. Diyan makikita kung consistent ba talaga ang sinasabi mo sa ginagawa mo. Kung mayaman ka, bigla kang yumaman, kahit di mo maipaliwanag saan galing, may problema. Pero kung maayos lahat, di maganda, di ba? So, tumutugma sa nakikita ng tao. Kaya kung sinasabi ng isang opisyal, sige, silipin mo na, dapat wala siyang kaba. Di ba? Dapat wala siyang kunting kaba o takot kasi alam niyang tama. Dapat confident, kalmado, walang patutsada. Kasi ang taong malinis, hindi kailangang magpakitang matapang. Hindi mo kailangang manakot o man-challenge dahil ang konsensya niya mismo ang depensa niya. Pero kapag ang tono ng salita ay may halong depensa o galit, minsan doon mo makikita kung may iniingatan, may tinatago, o baka may pinipigilang lumabas.
Ngayon, si Ombudsman Boyeng Rimulya naman, sabi niya, no sacred cows. Ibig sabihin, kahit sino pa, kahit VP Sara pa, pwedeng imbestigahan. Ano po? At totoo naman, dapat ganon. Dapat walang takot, walang pinipili, walang tinatansya. Dapat lahat, di ba? Pero syempre, hindi rin natin maiiwasang isipin na may politika ba sa likod ng mga galawan na to? Kasi let's be honest, sa Pilipinas, bihirang walang halong agenda. Laging meron, di ba? Kaya ako, real talk lang, po. Kung gusto nating magtiwala sa gobyerno, dapat pareho ang nag-iimbestiga at ang iniimbestigahan. Dapat parehong tapat. Hindi pwedeng isa lang ang honest tapos yung isa ginagamit ang posisyon para gumante. Kasi po kung ganoon, wala nang justice. Puro just us na lang. Yung mga nasa kapangyarihan lang ang naglilinis ng pangalan. Diba? Just us. Kami lang. Kami lang. Yung ganon, alam nyo, sabi nga sa Luke 8 verse 17, for nothing is hidden that will not be made manifest. Lahat ng lihim, lalabas din, walang pondo, walang kasinungalingan, walang intention, na hindi mabubunyag sa tamang panahon. Opo, walang hindi nabubunyag. Laging meron sa tamang panahon. Kaya kung may mali, aminin. Kung malinis, huwag matakot dahil si Lord mismo ang magbubunyag ng totoo. Di ba? Be transparent. Anong kakatakot mo? So, wala nang mga patputsada. Pakita yung salin, di ba? At gusto ko ring ipaalala sa ating lahat, lalo na sa mga nasa pwesto. Ano po? Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa tao kung alam mong si God ang kasama mo. Pero kung ang konsensya mo ay tahimik lang kapag may mali, baka hindi katahimikan yan. Baka pagkalimot na sa takot sa Diyos. Mga kababayan, wag lang po tayong manood at mag-react. Tayo rin po ay may papel kasi ang pera nila, pera natin yan. Ang pondo nila galing sa pawis natin. Diba? Kaya dapat kung may issue ng SALN, imbestigahan na. Walang VIP sa katotohanan. Pero tandaan din natin, hindi lang mga politiko ang dapat tapat. Diba? Tayo rin dapat tapat. Kasi kung gusto natin ng malinis na gobyerno, gusto natin ng malinis na pamahalaan, dapat tayo mismo malinis din ang puso. Tayo din malinis ang puso ng bawat mamamayan. No po, kung may mali ang leader, sabihin mo, pero kung tama naman, huwag mo rin idamay sa intriga. Ang katotohanan, hindi kampi kundi laging nasa gitna. Kasi katotohanan yan eh. Kaya mga kapatid, mga mahal kong manonood, mga ka-real talk, kung gusto mo ng ganitong real talk na hindi lang rant, kundi may pananampalataya at pag-asa, subscribe ka na dito sa channel ko. Ano po, dito hindi tayo nagtatago sa dilim ng politika. Kasi alam naman po natin, ang ilaw ng Diyos laging mas maliwanag. Like mo rin po to, share mo sa kakilala mong sawa na sa mga pag-good image na politiko. At sama-sama po nating ipanalangin na sana dumating ang panahon na ang katapatan ay hindi na balita, kundi normal na lang. Na
transparent lahat. 'Di ba sabi nga, honesty is the best policy. Di ba? So thank you so much for watching. At again, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. And believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching. God bless you, and see you in my next vlog. Bye for now.